si Amy Marcos. Parang si Amy na ngayon ang ah, ang kumakalaban kay bumabanat kay Lacson. Dati sa Blue Ribbon ang bumabanat kay Lacson si Marcoleta. Nitong nakaraang mga araw, ang maingay na bumabanat kay Lacson si Amy Marcos. Oh, katulad noon, sabi ni Amy Marcos, magbabaliktaran ang mga testigo. Abangan nyo yan sa Blue Ribbon. Oh, siyempre tinutukoy niya si Gutesa. Oh, magre-recant daw kasi tinakot. Tinakot ang pamilya. Pre-nature ang pamilya, kaya abangan nyo, magre-recant. Oh, kumbaga itong si Amy Marcos, ang daming inaano. Tapos sabi pa ni ito, isa pa, hindi na a-attend ang pinsan niya daw, si Romualdez. Hindi raw a-attend sa Blue Ribbon. Kaya wala na daw, hindi na daw ito magiging star witness. Ha? At yung mga kongresista daw na a-attend sa pagdinig ng Blue Ribbon ni Lacson, a-attend doon para i-clear ang pangalan ni Romualdez. Ganun daw. Scripted daw yung mangyayaring hearing na yan sa Blue Ribbon. Scripted na daw ang mga sasabihin ng mga kongresista. Kaya ang mga sinasabi ni Amy Marcos, si Gutesa daw magre-recant dahil tinakot. Yung mga kongresista a-attend daw, maraming kongresista a-attend, pero para lang linisin ang pangalan ni Romualdez. Tapos kumbaga scripted na yung mga sasabihin. Si Romualdez naman daw hindi na a-attend. Pero a-attend daw ang magiging star witness na daw ni Lacson ng Blue Ribbon, si Saldico. Si Saldico, ito na daw ang magiging a-attend daw via Zoom. Kaya makikita nyo mga kabunyog, mga kababayan, ang daming mga intrigang sinasabi ni Amy Marcos kontra sa Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson. Kung dati ang nagmaingay sa ganyan si Marcoleta, ngayon si Amy Marcos. Kaya ang sabi ni Ping Lacson, ay ayaw ko na mag-comment kay Amy Marcos kasi birthday niya eh. Pero lahat ng sinabi niya, guni-guni niya lang yan. Guni-guni lang daw. Pero ngayong araw nga, ang sinasabi na naman ni Amy, pinapa-attend daw ni Lacson si Saldico via Zoom. Ito daw ang magiging star witness na ngayon ni Lacson. Abangan daw. Kaya lang, sinabi na ngayon ni Lacson, hindi. Sabi ni Ping Lacson, hindi daw. Hindi niya na daw itinuloy na payagan. Hindi niya na daw papayagan na mag-appear sa kahit Zoom si Saldico, sabi ni Ping Lacson. Dahil na-realize niya na wala namang probative value yun Una, hindi naman siya pwedeng i-contempt kung nagsisinungaling or hindi nagko-cooperate. Hindi naman siya pwedeng i-cite in contempt kasi wala naman siya dun sa actual hearing. Pangalawa, hindi lang baka. Gagamitin lang ni Saldico na propaganda, magpupropaganda lang si Saldico, i-clear niya lang yung mga sarili niya. Tapos wala naman siya, hindi mo naman mapapanagot sa mga sinasabi niya. Kasi kumbaga naka-zoom lang, hindi mo naman ma-cite in contempt. Kaya magpo-propaganda lang gagamitin lang na venue yung Blue Ribbon Committee hearing para makapag-propaganda siya para sa sarili niya. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi niya na raw papayagan na mag-attend si Saldico via Zoom. Kaya nagkamali na naman si Amy. Ang dati kasi ang sabi ni Amy, parang papaboran ni Lacson si Saldico, gagawin itong star witness at papadaluhin sa Zoom. Pero ngayon, ang latest niyan, kinounter na ni Lacson si Amy. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi ko papa-attend din na si Saldico. Pero ang napapansin nga natin, kinakarir ngayon ni Amy Marcos ang pagbira ang pagbanat kay Lacson. Kung napapansin natin. Panay atake siya kay Lacson.
Kaya nga lang na nagsabi si Lacson na hayaan na muna yan si Amy kasi ayaw kong anuhin niya kasi birthday niya. Pero lahat ng sinasabi niya guni-guni. Masyadong maintriga si Amy Marcos. Sinisiraan si Lacson. Tinanong siya ng media, ano pong masasabi nyo na nakabalik daw si Ping Lacson sa pagiging Blue Ribbon Chair? Kumbinsido po ba kayo? Hindi daw. Hindi daw siya kumbinsido. Kasi si Lacson na kumbaga ang inaano nila kay Lacson, lilinisin nito, i-clear nito si Romualdez. Yun yung kumbaga ang papel ni Lacson ay i-clear si Romualdez. Kaya yung mga pagdinig daw ni Lacson, scripted na. Kaya galit si Lacson. Kasi siyempre, inaakusahan siya na bias kay Romualdez, inaakusahan siya na kiniklear si Romualdez, inaakusahan siya na bias. Kaya galit si Lacson dito kay Amy Marcos. Parang si Marcoleta rin kapag bumibira sa kanya. Tapos nang tinanong si Amy Marcos kung a-attend, hindi naman daw a-attend kasi mayroon daw siyang okasyon sa Ilocos Norte. Imaginein mo yan. Ang dami mong komentaryo. Ang dami mong komentaryo sa Blue Ribbon at kay Lacson hindi ka naman pala a-attend. Kaya ibang klase rin tong si Amy Marcos eh. A-attend daw siya pero parang sandali lang kasi aalis daw siya kaagad. Kung talagang mayroon kang nakikitang mali, umattend ka maghapon, tapusin mo yung session. Tapusin mo yung hearing ng Blue Ribbon, ganun dapat. Pero ito, baliktad itong si Amy Marcos, aalis daw siya kaagad. Tapos scripted daw yung gagawin ng mga kongresista. Kung nandun ka at scripted yung ginagawa, di i-expose mo na scripted. Yung problema, hindi naman pala siya a-attend. Anong ibig sabihin nun? Ang dami mo lang sinasabi, hindi ka naman pala a-attend. Ba't hindi mo sabihin yan? Ano ba tong si Amy Marcos? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.